Diyos. Ang sinasabing dahilan ng napakalaking wildfire sa Los Angeles. Palaki ng palaki ang tinutupok dahil sa lakas ng ihip ng Santa Ana winds. Nangangamba pa rin ang mga milyonaryo dahil hanggang ngayon hindi mapigil ang apoy. Halos kasing lawak ng buong Baguio City ang nasunog sa isang lugar. Doble nito. Ang laki. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na maipapagawa muli ang mga nasunog na properties. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ikalawang karma sa Hollywood ay nalalapit na dahil nagtatakbuhan na yung mga insurance company at ayaw ng bayan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba na ang mga insurance company ay nanganganib na mabankrupt? Papasok na sa pangalawang linggo ang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles, ang pinakamalalang sakuna na nasaksihan sa buong Amerika. Nagdatingan na ang mas maraming tulong kung saan-saan, mga komunidad ng Latino, mga bumbero mula sa Mexico at Canada, at gumalaw na rin ang Red Cross. May mga artista na kasama sa Hollywood para maghain ng pagkain. Nandyan rin ang Pasadena ng Community Job Center, Flintridge Center, Norris Gourmet, La Dream Center, Union Rescue Mission at iba pa. Mga grupong magluluto, maghahain, mag-o-organize ng mga donasyon. Nagbukasan na rin ang mga evacuation center para sa mga nawalan ng bahay, kahit yung mahihirap ay nagtutulungan. Subalit marami ang nagtatanong kung nasaan ang tulong ng mga ibang bilyonaryo sa bansa, mga politiko, mga negosyante at ibang sikat na personalidad. Base sa Forbes, pangwalo ang Los Angeles sa may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo. Dito nakatira ang mga super rich investor sa Hollywood, mga real estate mogul, mga finances at mga kilalang tao katulad ni LeBron James, Kim Kardashian at Rihanna. Marahil naghihintay lamang sila ng magandang pagkakataon para tumulong. Siguro kapag naubos na yung mga donasyon ng mga mahihirap, doon sila magkukusang loob. Sa Filipino Worker Center, may mga 150 na Pinoy na sinabing apektado dahil sa mandatory evacuation. Pinilit na mapigilan ang lumalaking apoy noong isang gabi sa mabundok na bahagi ng Pacific Palestine at yung sunog sa Ethan na nasa itaas ng Pasadena, bago nga naman lumakas ang ihip ng Santa Ana winds na sinasabing babalik muli. Sa Ethan, ang nasunog ay halos kasing laki ng buong Baguio City. Sa Pacific Palestine, kung saan ang pinakamalaking natupok ay doble ang lawak kasing laki ng San Fernando City sa probinsya ng La Union. Ang kinababahala ng marami ay bumaling ang malakas na hangin papunta sa iba pang lugar, kung saan mas mayayaman ang nakatira. Ayon sa LA Daily News, pinalilikas yung mga nakatira sa San Fernando Valley at yung mga taga Brentwood. Kung mayayaman, yung mga nasa Polycades, magugulat ka sa mga nakatira sa Brentwood. Sa lugar ng Brentwood, mas maraming sikat na artistang nakatira, katulad nina Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Isa lamang iyan sa mga tinitirhan ng mga pinakasikat na artista sa buong Amerika. At milyon-milyon din ang presyo ng mga bahay, kaya naman buong gabi at madaling araw pinilit na patayin yung mga kumakalat na apoy. Bago makarating sa Brentwood, makikita sa Realtor.com ang presyo ng mga bahay doon. Kung naghahanap ka ng bahay, bakasyonan. Heto, may $64 million ang presyo. Wala pang 4 na bilyong piso.
kung masyadong mataas ang presyo, heto ay mas mura. 22 million lang o mga 1.5 bilyong piso lang, kayang-kaya sa overtime. Overtime sa loob ng ilang daang taon. Marami ang nagsasabi na madaling maipatay. Patayo muli ang mga nasunod na lugar dahil meron namang insurance cover. Kapag sinabing home insurance cover, ito yung binabayaran ng mga taga-LA taon-taon kung magkaroon ng sira ang bahay dulot ng natural disasters katulad ng sunog. May pagagawa ang bahay ng insurance company, sila ang bahala sa gastos. Base sa Insure One ng California na kung mga 700K ang halaga ng bahay, ang babayaran taon-taon halos 3,000 lamang. Siyempre, kung milyon ang presyo ng mansyon, baka umabot ito ng 20,000 kada taon. Presyong maliit lang kung iisipin, kayang-kaya ng mga mayayaman sa Hollywood. Kahit nga naman masunugan, okay lang sa kanila. Siguradong panatag ang loob ng mga super rich dahil malakas ang kanilang pananampalataya sa mga insurance company. Siguro ito ang dahilan bakit sinabi sa Golden Globes na ang Los Angeles ay isang godless town. Bakit nga naman kakailanganin ng Diyos kung nandyan naman ang mga insurers na maaasahan sa panahon ng pangangailangan? Isa itong wishful thinking. Ang hindi pa siguro kumakalat sa balita ay ang anomalya hinggil sa mga insurance company sa LA. Baka ito na yung pangalawang karma sa Hollywood. Yung sinasabi na magkakaroon ng financial crisis ang insurance pagtapos ng wildfire. Kung kinutiyan nila ang Diyos sa presentation ng Golden Globes, marahil sila naman ang kukutyain ngayon. Ginulat sa ABC News ngayon lang, ika-13 ng Enero 2025, na ilang libong bahay na apektado ng sunog ang nakansela ang insurance. Noong isang taon, sinabi din yan sa Newsweek na kinansela ng isang insurer sa California ang kanilang kasunduan ilang buwan bago nagkasunog. Ayon sa ulat, daan-daang may bahay ang kinansela ng State Farm. Sinabi sa Financial Review na maraming walang insurance sa LA. 10% ng 1.6 milyong bahay sa Los Angeles ay hindi insured at marami dito ay mga nasa Pacific Palisades. Ang pinakamasaklap na sinabi sa NPR na may posibilidad na mabankrupt ang mga insurance company kahit insured ang bahay nila. Kung bankrupt naman ang insurer ay wala rin. Ayon sa Fortune, maaaring umabot sa $150 billion ang halaga ng nasalanta at aabutin ng 10 taon bago makarecover ang LA. Hindi naman lahat ng nasunugan ay mga multimillionaires or mga super rich na maraming bahay kung saan-saan. Gayunpaman, kahit sa isang mayaman, masakit pa rin ang mawalan ng $20 million. Bukod diyan, marami din yung mga one-time na mayaman. Pero na ngayon ay hindi na ito yung mga isa lamang ang bahay na naipatayo, na natupok ng apoy. May mga nagpahayag na hindi na raw sila makapagsisimula muli ng kanilang buhay. Yung iba ay nilabas ang sama ng loob dahil lahat ng kanilang pag-aari ay kasamang nasunod sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan, gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang matulungan ang mga nasunugan bago mabankrupt ang mga insurance company. Anong aral ang mapupulot dito? Sinabi uli sa NPR News na parating na naman ang malabagyong ihip ng Santa Ana, winds at Peligroid sa panibagong wildfire. Sa madaling sabi, they're not out of the woods yet. Kung hindi mapipigilan ang malakas na hangin, baka madamay din yung mga nasa mayayaman na taga Brentwood at magkaroon ng mas napakalaking anomalya sa insurance. Baka na nga maging totoo na dahil sa tinuya nila ang Diyos, heto na ang sunod-sunod na karma sa godless
ang susi sa tunay na pangyayari.